Dear Lady Love TV. Gandang araw. Ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang, Pahiram ng Pag-ibig. Tunghayan na po natin ang ika-14 na bahagi. Nag-uusap sina Tito Francis, Tita Cora at Mario. Dahil sa nangyayari, nakaramdam ako ng pagod. Pag-uwi namin sa villa, ay agad akong humilata sa kama. Marami akong iniisip. Nagtutugma-tugma ang mga sinabi ni Emmy sa kwento ng lola ko. Nakita lang nila ako noon sa gubat na nasusunog. Mula pa ng bata ako, alam ko nang wala akong magulang at itinuturing pa rin akong tunay na anak ni na lolo at lola. Kahit ang pagtulog ko ay hindi naging mahimbing, maraming gumagambala sa aking isipan. Hindi ako mangmang para hindi makuha ang lahat ng ito. Patuloy sa pagkatok ang katotohanan sa aking isipan. Maaaring ama ko si Tito Francis at ina ko si Tita Cora at kapatid ko si Emmy. Bumukas ang pintuan ng kwarto, ilang minuto mula nang ako'y magising. Tumapo agad ang mga mata ni Mario sa akin. His devilish appearance and arrogant face never failed to make my heart run wild. Kumusta si Emmy? Paus na tanong ko at bumangon. He sat beside me and kissed my temple. Napapikit ako sa init na hatid ng halik niya. She's fine. Huminga siya ng malalim. Are you okay? Aalis na ba tayo? Nagulat ako sa paggayaan niya. Hindi siya nagdadalawang isip na yayain ako umuwi sa kabila ng nangyari. Umiling ako. Huminga ng malalim at pinaglaruan ang aking daliri. Mario, what if you'll stay and... Nagulat ako sa biglang paglayo nito. Tiimbagang ako nitong tiningnan. What? He hissed. Nanilisik ang mga mata. Napalunok ako at umiwas uli. He doesn't get it. Ganito kasi yun, Mario. Emmy is sick. Mauna muna ako na umuwi ng Maynila. At kung ayos na siya, pwede kang sumunod sa akin. What the fuck, Karen? Hindi makapaniwalang sabi niya. Tumango-tango ako. Nanggigilid ang aking luha. Mario, hindi mo maintindihan. She's fond of you. Pwede ka naman sumunod pag maayos na sa... Naiintindihan mo rin ba ang sinasabi mo sa akin, ha, Karen? Are you fucking thinking? Halos isigaw niya sa akin yon. Ang kamao nito ay nakakuyom na. Napasapo na lang ako ng mukha at umiyak. Hinagis nito sa akin ang isang papel. Nakatalikod na siya sa akin at nakatingala. Nanginginig kong pinunasan ang aking luha. Nanlaki ang mata ko na makita ang 99.88% positive ako sa DNA. Tita Cora got your hair. That's why, paliwanag ni Mario sa akin. Siguro dahil sa mga nalaman ko, hindi na ako umiyak ng todo sa anuman. As an older sister, mas nanalig sa akin ang sitwasyon ng kapatid ko. I'm sorry, Mario, but I am thinking about my sister. Hindi naman kita ibibigay sa kanya, cause I love you. Mahinang sabi ko. Just let her understand. And what about me, Karen? Did you understand me? Dahil kung mahal mo ako, mas mahal kita. Hindi ko na alam ang gagawin o sasabihin ko, Karen. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang makita ang anak natin dahil nakakaalala na ako. Nakakaalala na ako. Namumula ang dibdib niya. Marahas niyang hinubad ang damit at pumasok sa banyo ng padarag. Uminit ang mukha at bato ko dahil sa nalaman. It explained it. Kahit sa pagsapit ng gabi ay malamig ang turing sa akin ni Mario. Nang matapos kaming kumain, nauna siyang pumasok sa kwarto at iniwan ako sa kusina. Lumabas ako ng villa. Sinalubong agad ako ng malakas na hangin. Sometimes wind really helps to wash away your problems. Parang gusto ko mulang damhin ang lamig ng hangin na nagmumula sa dagat. Naisip ko na ang pagkawala ni Mario at ang pagka-amnesia nito ay nagbigay daan sa akin para makilala ko ang aking pamilya. Ilang taon kong inakala na patay na. Ang pagkawala ni Mario nagbigay sa akin na mas makilala pa ang pagkatao ko. Ang pamilya nila ang nagmamayari na rancho sa isla. Hindi man kasing yaman nila Mario but it means mayaman pala ang pamilyang kinagisnan ko. Tila may sariling pag-iisip ang aking mga paa at itinulak ako nito papunta sa bahay nila Mama Cora. Should I call her mom from now on? Hindi pa ako lubusang nakakatapak sa bakuran ng kanilang bahay nang may makita akong anino sa tapat ng dagat. Si Mama Cora. Nakatayo at tahimik na pinagmamasan ang malamyos na alon na nagmumula sa dagat. Napasinghap ito nang makita akong papalapit sa kanyang gilid. Kalaunan, tila naramdaman nito ang gusto ko. Nanatili ito doon. Suminghap ako at tiningnan siya. Emmy really resembled by my mom's face, while me resembled by my father's face.
The feeling of the first time I saw her was very euphoric and different. Lukso ng dugo ba yun? Pasensya ka na sa ugali ni Emmy, iha. Panimula nito. Bakit ganito? Ramdam na ramdam ko ang bigat ng kanyang pasan. Kahit nasa gilid lang niya ako. Bakit parang kumikirot rin yung puso ko? Naiintindihan ko po. Ngumiti siya. Ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Alam mo nung mawala ka, ilang taon akong wala sa sarili. Nakagat ko ang aking labi. Nanatili ako sa gilid niya at gusto kong marinig lahat-lahat. Napabayaan ko si Emmy na maliit pa lang. Nanginig yung labi nito. Hanggang lumipas pa ang ilang taon. Dahil nga siguro una kong naging bunga ng pagmamahala namin ni Francis. Hindi ko matulungan ng sarili kong kalimutan na lang basta-basta ang pagkawala mo. Na sana hindi na lang kayo namin sinama sa pagmamountain hiking noon. Hindi ka sana nawala. Kumalabog yung puso ko sa bawat salita na marinig ko. Ginawa lahat ni Francis. Lahat ginawa niya at binigay para kay Emmy. He was sad that time too. Kaya lahat ng luho at kagustuhan ni Emmy ibinigay namin. Huminga ito ng malalim. Pero aaminin ko, sobrang nagkulang ako sa oras kay Emmy dahil sa kalungkutan ko ng pagkawala mo. Kinagat ko ang aking labi. Tumakbong mayor ng Nueva Ecija si Francis noon, kung saan ang rancho. I saw her tears touch down her beautiful face. My mom's beautiful face. Mainit ang pagtakbo ng politika noon. Marami naging death threat si Francis. Pero hindi siya nagpatibag. Hanggang sa dumating ang isang hapon, napupunit ang puso ko na makita siyang nanginginig. I cupped her hands. Naramdaman ko ang lamig noon. Nakatingin lamang siya sa dagat ng kawalan. May nasa car kami. She paused. Ramdam ko kung paano nalaglag ang aking panga. We got kidnapped. Nahulog ang mabigat kong mga luha. Sa bakbakan at palitan ng bala ay milagro nang nakahingi ng tulong si Francis sa mga otoridad. Our 5 bodyguards got shots and the 2 were dead. Namayani ang hikbi namin dalawa ni Mama. Dinala kami nila sa gitna ng gubat, Karen. Umiling-iling ito at umiyak. They raped my 15-year-old Emmy. They raped my helplessly Emmy. Nasapok ko ang aking bibig. Hindi makapaniwala. Mas dumami ang aking luha. Tumangutango si Mama. Kahit na nasa rehas ng bakal na ang mga gumawa noon at nanalo man si Francis, hindi pa rin mapawi sa aming mata kung paano nila binabo yung anak ko, ang kapatid mo. Dahil sa bugso ng damdamin, niyakap ko ng mahigpit si Mama Cora. Sa kabila ng panlabas na anyo ni Emmy, isang sugatan na pagkataon niya, Karen. She got traumatized. She's homeschooled. Hindi siya lumalapit sa mga lalaki hanggang sa nakilala niya si Mario. Mario gave a miracle. Mario gave a chance for us too. Hinaplos ni Mama ang aking mukha at pinunasan ang aking luha. Alam kong mahal na mahal niyong isa't isa. Alam kong nakakaalala na si Mario. Gusto kong makita ang aking apo. Pinalis ni Mama ang luha. The revelation got me. Hindi ko alam ang iisipin. Marahil nawalay ako sa mga magulang ko, pero hindi ko naranasan ang mga naranasan ni Emmy. Muntikan rin ako noon na ma-rape pero natulungan ako ni Mario. Hindi ko pa nakakalimutan ng mga pangyayari kay Donya. At ngayon ito naman, bakit ang mga taong malalapit sa akin ay napaparusahan ng ganito? Na makabalik sila sa villa namin, nakita ko na si Mario na nakatayo sa labas. Natatakpan ng anino ang kanyang mukha, pero alam kong madilim siyang nakatingin sa akin. He's topless with his gray pants on. Tahimik akong huminto sa harapan niya. Hindi ako makatingin sa kanya. I'm sorry. Namamalat pa rin yung boses ko dahil sa aking pag-iyak. Nang tumama ang aking tingin, nagigilid na yung luha ko. Tumango siya na tila alam ang nasa isipan ko. Tila alam niya ang nalalaman ko. Pinunasan niya ang nahulog kong luha. I want a peaceful life with you and my son, baby, he whispered. He's crouching so he can see my face clearly. He's really tall. Tumango ako. I'm sorry, sabi ko ulit. He smiled a bit and kissed me lightly. Everything's gonna be alright. You're my wife and we're a family. We can't solve things if you'll push me away. That's how marriage works. Tila pangaral nito sa akin. Tumango ako. Thank you, Mario. Thank you for everything. We pack our things. Hindi naman masyadong marami. Walang masyadong gamit si Mario. Kaya iisang bag lang yung dala niya at shoulder bag ko. Bago kami umuwi, Mama Cora invited us for lunch. Nahihirapan akong huminga nang tumapa kami sa kanilang bulwagan. The fresh air blown my hair.
Inayos naman ni Mario ang aking buhok at kinintalan ako ng halik sa noo. Mag-commute tayo? Tanong ko. Umiling siya at tiningnan yung cellphone. Yeah, malungkot ang mga mata ni Mama Cora habang si Papa naman ay nangungusap. Bibisita ka ba ulit anak? Si Mama Cora at hinawakan yung kamay ko. Tumango ako sa kanila. Opo, may mga aayusin kami sa Maynila at saka maraming trabaho si Mario na naiwan at nag-aalala na si Senyor sa kanya. Tumango si Papa. Tatawag kami sa iyo anak. Dadalaw ka ha? Tiningnan nito si Mario. May sinasabi si Mama at Papa kay Mario habang naagaw naman ang aking pansin ng isang high-ace na sasakyan. Zeki stormed out from the car. Naka-gray t-shirt lang ito at pantalon. Hinubad niya ang kanyang shades at ngumisi sa akin. Zeki, I said excitedly. How I miss the best friend of mine. I'm about to hug him pero humigpit ang hawak ni Mario sa aking baywang. Suminghap naman si Mama sa nakita at tumikim. Tila alam ang ibig sabihin ng galaw ni Mario. Brother! Wika nito, pinasadahan ng tingin si Mario. Good day, Mom and Sir. Nagkamayan si Mama, Papa at Zeki. Why are you here? Tanong ni Mario agad. Ngumisi si Zeki and he licked his lips. Bawal bang sunduin yung kapatid ko? Mario sneered. I took good care of Karen while... Oh, shut up. Putol ni Mario sa kanya. Hindi na yata talaga magkakaintindihan ng dalawang to. Sumipo lamang si Zeki at kinintalan ako. Napailing na lamang ako at kumapit sa braso ni Mario. Nagpaalam ako kina Mama at Papa. Hindi ko nakita si Emmy dahil nagkulong raw ito sa kwarto. Gusto ko mang kausapin yung kapatid ko, alam kong imposible, lalo na sa sitwasyon niya ngayon. Nung una ko siyang nakita, hindi halata sa kanya ang karahasan na natamasa. Hindi halata ang mga depresyon at napagdaanan niya. Kahit na sa tingin ninyo ay isa siyang maganda at perpekto. Hindi natin alam ang mga kahulugan ng kanyang bawat ngiti. Hindi natin alam ang kwento sa likod ng magandang mukha. Na makaalis kami sa isla, naghihintay pa lang sa sasakyan ni Zeki sa pantalan. Doon kami sumakay. Kamusta si Papa? Seryosong tanong ni Mario habang nagmamaneho si Zeki. Fine, may dinner tayo mamayang gabi. Tumango si Mario habang ako'y nakahilig sa dibdib niya at naaantok. And your friend say? Singit pa ni Mario. Hindi ko naringgan ang sagot ni Zeki. Narinig ko lamang ang mumunting halakhak ni Mario at naiinis na naman ang kapatid ni Zeki. Hinatid kami ni Zeki sa shop namin ni Josie. Nagmamadali akong lumabas. Kahit ang kamay ni Mario ay nasa baywang ko pa, nang pumasok ay natamaan ko si Josie na kinakalong si Angelo. His eyes widened. Oh my God, Karen! Oh, Mario! Hulantang nito at lumapit. May mga customers na namimili ng bulaklak habang inaatupag ng mga sales lady. I smiled at kinuha ko si Angelo na nasa kamay ni Josie. Baby, ang bigat-bigat mo na. Bulong ko at hinalikan nito sa leeg. Ang may gatas ito. Narinig ko ang pagsinghap ni Mario sa aking likod. Naiiyak ako na pinakita si Angelo sa kanya. That's Papa baby, sabi ko dito. Ang tawa ni Angelo na parang kinikiliti ay natigil. Kinuha siya ni Mario at kinalong. Mahinang nagmura si Mario at nagpigil ng ngiti at namumula ang mata. Hey little boy, Mario uttered. Umiwas ako ng tingin at kinagat ang labing nanginginig. Tumama ang tingin namin ni Zeki. I saw him looking at his brother and nephew intently. Napasinghap ako nung umiyak na malakas si Angelo. Sumilay ang ngisi sa labi ni Mario nang umiyak ang anak. You little boy, he muttered some curses. Hindi makapaniwala sa mukha ngayon ng anak. Umuwi kami sa dating kondo ni Mario, hindi kalayo sa kondo ni Zeki. Halos hindi ko makuha si Angelo kay Mario. Nakuha ko lamang ito nang magligo at magbihis si Mario. Nakabihis na ako at ang anak namin nang lumabas si Mario ng banyo. I wore a black tight dress habang nilalagyan ko ng konting pulbo ang likod ni Angelo. I stiffened when a topless Mario hugged me from his back. Malambig ang kanyang dibdib na yumakap sa akin. I was thinking if our baby liked to have a little sister. Mario stated huskily. Halos lumuwa yung mata ko. Tinampal ko ang namumutok-mutok na muscle sa braso nito. My God, Mario, ang bata pa ni Angelo. I chirped unbelievably. Ngumisi si Mario at hinalikan ako. Nakakulong ako sa kanyang braso habang hinahaplos ang aming anak. And so, kahit bawat taon mabuntis ka pa, kahit na 2 dosena ang anak natin kaya kong buhayin. Humagalpak na ako sa tawa habang nanliliit ang mata ni Mario na tinitingnan ako. Gagawin mo akong Beliena? Himutok ko. He smirked arrogantly. God, I miss this moment with him. Really. This world were full of flawed people.
So I don't care if how you look like after many years with me, Karen. He sniffed my hair. Kontento ako sa kung anong meron ka. He whispered the last sentence. Tumikhim ako at inayos ang pagkakahiga ni Angelo sa crib nito. Umupo ako at ang braso ni Mario ay kinulong ako. Sa pagsasama niyo ba noon ni Emmy, may nangyari ba sa inyo, Mario? Halos hindi ako makatingin sa kanya. Kinakabahan akong hinihintay ang kanyang sagot. No. Huminga ako ng malalim at tiningnan siya sa mata. But you were almost get married. Sa loob ng buwan na iyon, Karen, wala akong maalala, kundi ang iyong likod at buhok lamang na tumatakbo sa dagat. I was clueless. Ayokong sisihin ang kapatid mo. Marami siyang sinabi sa akin na kasinungalingan, but when I saw you, unti-unting bumalik ang mga alala ko. Your presence triggered my brain. Pumikit siya ng mariin. Thanks God you came. He uttered. Nakagat ko ang labi nang maalala ang aking kapatid. Mahirap ang mas ganitong sitwasyon. Hindi ko masisisi si Mario sa oras na iyon. But you two kiss? I asked. Napapikit ako nang marahan tumango si Mario. Tumango rin ako at tumayo. Mag-ayos ka na. Hinihintay na tayo ng ama mo. Umiwas ako at kinuha si Angelo sa crib nito. Karen, he warned. Alam niya ang nararamdaman ko at umiling ako. Hindi Mario, gabi na kasi. Hindi na ito nakasunod nang lumabas ako ng kwarto. Nasapo ko na lang ang puso ko sa biglang reaksyon ko. God, Karen, wala siyang maalala noon. Hawak ni Yaya Lina si Angelo habang papasok kami sa restaurant na pagdadausan ngayon ng dinner. Mario keep on whispering sweet words and kiss my head. Ngumiti na lang ako sa kanya. Maybe tomorrow wala na itong nararamdaman ko. Karen, sambit ulit nito habang papasok na kami. Nilingon ko siya. I'm sorry. I'm okay, Mario. Naiintindihan ko. Tila hindi ito kontento at nakitaan ko ng takot ang mga mata niya. I love you, Karen. Huminga ko ng malalim at mabilisan siyang hinalikan sa labi. I love you too, Mario. Sobra. Unti-unti itong umiti at binaon ang mukha sa aking dibdib. Na makapasok kami ay nakita ko ang round table na may nakahanda ng pagkain at wine. May taga-silbi sa gilid na nakaabang. Si Senyor na andoon nakatayo. Immediately when he saw Mario, namumula-mula ang mata nitong niyakap ang anak ng mahigpit. Son, nanginginig ang labi nito. Pa, Mario patted the back of his father. Inaalo-alo niya ito. Dumami ang puting buhok ni Senyor at ang wrinkles nito, pero hindi naman may pagkakaila ang maskulado nitong katawan. Tumango naman si Mario sa katabi ni Zeki na si Catherine. Ngumiti naman ako sa kanilang dalawa at nahihiyang umiti pabalik si Catherine sa akin. Hello, pwede ko ba siyang kargahin? Lumapit si Catherine sa amin. Gustong kunin si Angelo. Ngumiti ako. Sure, makulit yan, sabi ko. Pasimple akong tumingin kay Zeki at napangisi na makita ang matiyam na tingin kay Catherine. Catherine were combined by soft and bitchy. Matangos ang ilong nito at mataray ang kilay. Mahaba ang pilik mata na parang manika at matangkad. Dalagan-dalaga ang katawan. Nag-uusap si Senyor at Mario nang tiningnan ko si Catherine at nakitaan ng pasa ang bandang braso. Kumalabog ang dibdib ko at matalim na tiningnan si Zeki na may kausap na sa cellphone nito. Nang tingnan ko pabalik si Catherine, nasukahan na pala ni Angelo ang babae. Humalakak si Catherine. He burp ate. Tumawa ulit ito at kinurot ang pisngi ni Angelo. Kinuha ko si Angelo. Naku, sabi ko na nga ba sobra-sobra kasing dumede to. Oo nga, halata sa katawan. Banyo lang ako ha. Kargahin ko siya ulit mamaya. Tumulak pa banyo si Catherine at tiningnan ko naman ng masamang tingin si Zeki. Umangat lang ang kilay nito at tila hindi alam ang nakita ko. Nakaramdam ako ng awa kay Catherine. Minsan ko nang nakita kung ano siya at gaano siya kasalbahe. Hindi ko naman alam ang sasabihin ko. Ayoko rin naman ng mga alam pero sobra na yung may pasa. Nang hindi pa nakababalik si Catherine, agad na umalis na rin si Zeki. Hindi yun halata ni Mario at si Senyor dahil may kausap na silang lalaking kararating lang. Ilang minuto rin matapos ang dinner. Oh, where's Zeki? Tanong ni Senyor. Lumabas lang po. Ako na sumagot. Napagpasyahan namin lumabas na lang dahil baka naunang umuwi si Catherine at Zeki, pero pareho kaming gulat. Lahat nang makarating sa parking space ng mga sasakyan. Si Catherine na nakahilig sa sasakyan ni Zeki umiiyak. Tinakpan ang mata nito. Sino pa magtitiwala sa iyo ha, Catherine? Zeki shouted. Wala na. Son, sigaw ni Senyor at hinila si Zeki paalis kay Catherine.
Marahas na sinuklay ni Zeki ang buhok niya at tiningnan si Catherine. Ano ginagawa mo, Zeki? Gitil na tanong ni Mario. Zeki smirk. Don't act like a saint here, kuya. Mapanuya ang boses nito. Minsan ka na ring naging mapanakit kay Karen, di ba? Kinuwelyuhan ni Mario si Zeki pero maaga pang ama nila. Stop, Zeki, Mario. Halos mamula mukha ng senyor. Si Angelo ay pinasok na nangyaya sa sasakyan. Hinila ko naman si Catherine at pinunasan ang luha. Ano bang nangyayari? Nag-aalalang tanong ko. Nagbanyo lang ako at may nakasalubong na classmate. Napalunok ulit si Catherine at hindi na nagsalita. Pumikit ako ng mariin. Zeki is worse than Mario. He's sick. Ano nga bang kahihinatnan ng sitwasyong ito ni Catherine sa kamay ni Zeki? Maayos pa nga ba ang pamilyang ito na pilit na inaayos ni Karen? Ano nga ba naghihintay sa kanila? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.